Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, sundan niyo po ako sa pagbasa sa aklat sa Lumang Tipan sa awit chapter 125 verse 1 to 5. Ito po ang sinasabi, parang bundok Sayon, ang tao kay Yahweh ay nagtitiwala, kahit na kaila'y hindi makikilos, di rin mauuga. Itong Jerusalem ay hinihiran ng parang bundok, gayon nagtatanggol sa mga hinirang si Yahweh ating Diyos. Yaong masasama ay tutulutang laging mamahala, pagkat maaaring ang mga hinirang mahawa sa sama. Ang mga mabait na tapat sumunod sa iyong kautusan, sana'y pagpalain mo sila o Yahweh sa kanilang buhay. Ngunit ang masama sa kanilang hilig, iyong parusahan sila dahil sa diwas to nilang pamumuhay. Tanggapin Israel ang kapayapaan, at dalako po tayo sa bagong tipan sa Roma chapter 4 verse 13 to 25. Ito po ang sinasabi, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon siya ay pinawalang sala. Kung ang mga sumusunod lamang sa kautusan ang magiging tagapagmana, walang bisa ang pangako at walang kabuluhan ang pananalig. Ang kautusan ang naging sanhi ng pagkabuot ng Diyos, kung walang kautusan, wala rin paglabag. Kaya nga, ang pangako ay nagbabatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos, tulad niya, lamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa, ang pangakong ito ay may visa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananagigan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala na pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinasabi sa kanya, kasing dami ng bituin ang magiging lahi mo. Mag-iisang taon siya noon at uugod-ugod na ang asawa naman niya si Sarah ay baon. Gayunman, hindi nanghina ang kanyang pananalig. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako, kaya dahil sa kanyang pananalig, siya ay pinawalang sala, ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo mapawalang sala. Pinagpala ng Diyos ang pagbasa sa kanyang